Si Ma'am Aimee about dito po sa kanilang farm at nandito rin po kasama rin natin ang aming organic focal person, master na po natin yan, si Mr. Aris Pitugo po. Siya po ang aming focal person for organic production, organic vegetable production. So mamaya po, lahat ng pwede nyong itanong na po ninyo pagdating sa organic. Ano po, master yan ni Sir Aris. So, siguro po ay pwede na po na ibibigay ko na po or may ano po kayo, message or okay na po. So, ibibigay ko na po ang mikropono sa ating pong resource person for today, si Ma'am Aimee Amador. Palakpakan po natin. Yon. Good morning po sa ating lahat. Sampu po ng mga kasamahan namin, wini-welcome namin kayo sa aming munting farm / resort. So, ito po yung aming munting negosyo. Ano po? Ito po ay located dito sa Barangay Salakan, Ginyangan, Quezon. I-follow niyo po kami sa FB page namin, Yummy Yummy Farm and Resort. Pwede rin po kayong mag-inquire kung kailangan niyo ng mga events kagaya ng swimming, team building, etc. Ano po. So, welcome po kayo dito sa Ginyangan. Ano po. So, again, kami po ay nagsimula sa aming journey na ito as a resort. Pero eventually po, nasa puso din po talaga namin na magbuo ng isang farm. At hindi lang basta farm, kundi organic farming. Yan. So, ipapakilala ko po yung aming journey, munting journey. Ano po. So, ito pong farm namin is very young. Actually, nag-start lang to this July. So, from July up to now, ilang buwan po? Yun. So, talagang very, very fresh. Ano po. So, ang aming po mga kaalaman at ang aming mga practices ay very young pa din. Kumbaga, we are still on the stage na nag-aaral pa din. At the same time, yung experience ang nagtuturo sa amin ng mga do's and don'ts. Pasok po, pasok. Ano po? Ay, baka po umuulan. Pasok po tayo. Medyo masikip lang po, pasensya. Pwede naman pong malapit-lapit. So, ito pong area na to na nilalagakan, ito po ay binubuo ng 5 hectare property lot. Ano po? Ito pong area na to, on the left side, ay nasa 1.4. Kasama na po tong resort. Yung kabilang side naman po, 3.5 facing mangrove area naman po. So, ito pong Ginyangan, very proud po ako kasi andito na lahat. Merong mountain, merong dagat. So, ano po ba ang kulang? Sa mga gusto mag-farming at mag-establish ng kanya-kanyang negosyo, kumbaga ang natural resources ay nandito na. So, we are very lucky para maging part ng ganitong klaseng kayamanan ng Earth. So again, ito pong Yummy Yummy ay ipinangalan namin sa mga nagtatanong. Pinangalan namin sa aming 2 anak. Si Yummy po na age 13 at saka si Yummy na 6 years old. So yung iba po na-confuse, ano bang may-ari nito, hapon? Minsan na nagbibiro kami, sabi namin, oo, hapon, pero maitim. Ano po. So yan po ang ang meaning behind the name of our farm. Pasok. So as a pasok po, medyo lumalakas na. Medyo i-squeeze in. Pwede pa po dito sa harap? Ito, sir. Kasya pa po. Adjust po, adjust. Adjust lang po tayo. Pwede rin natin itong iusog, sir, no? Para makapasok. Pag na lang po sila. Yan. Ayan, maluwag pa po dito sa harap. Ayan.
Hindi pa nagagawa. Sir, ito po. Yan, nabasa na ang ating foods. So yan, habang nagsa-set up, so kami pong mag-asawa, by the way, ako nga pala si Aini Amador. Yan, 40 years old, married. So, kami po ay, nagtrabaho sa Middle East. So, as OFW for a longest time, siguro around 15 years, So, kung madadaan po kayo ng Qatar, yung pong airport doon, yun, naging part po kami ng project na yon. And also sa Abu Dhabi, yung airport ulit, yun, doon po kami nagstay ng matagal. Working as, engineer po dun sa Middle East. So, even though kami ay yun ang profession, stayed sa puso namin, farming pa rin pag uwi dito. Bakit? Kasi yun ang, yun ang nandito sa Ginyangan eh. Diba? Wala namang airport dito. At the same time, yung husband ko, since na maliit naman siya, yun talaga ang kinabuhay nila. So yung nanay at tatay nila noon, pagkukopara talaga na buhay at saka sa farming. So why not ituloy lang yung kumbaga yung legacy. Yes. Correct. At saka iba ho ang iba ang aura ng industry ng farming compared to construction. Kami, doon po sa construction talagang ang stress level doon ay level 10. Nakakatanda, yan. Nakaka-age ng mabilis. Pero dito sa farming, parang pakiramdam namin na bumabata kami. Tama. So, yan. Correct. So, eto pong farm namin, ayan. Next, tayo. Kung makikita nyo po dun sa left side, yan po, 15 years ago ay swampy. Yung baga pong parang pinag-alisan ng palay. So very very maputik, gano'n. So bilang hindi pa naman namin nun alam kung anong gagawin sa property, tinatambakan namin. At hindi lang tambak, mababatong tambak. So yun ang isa sa naging struggle namin along the way. Kasi ang hirap talaga siyang i-cultivate. Even yung siguro kung magre-rent kami ng equipment, hindi magiging feasible. Kailangan talaga manual mo siyang gagawin. So, nung nag-start kami, yun talaga, mabato yung area. Isang aming naging balakid. Pangalawa, while naging disadvantage din is yung tubig. Kasi, sobrang babaw po ng tubig dito. Pag maghukay ka lang hanggang tuhod, yan. Bumubugalok na yung tubig. Bagamat yun ay advantage, kasi sa ibang lugar walang tubig. Pero dito sa amin, naging challenge din kasi nga sobrang putik. So, ang hirap i-cultivar pag excessive yung water, po. Pero yun nga po, maswerte kami kasi libre. In fact, kaya kami nagpa-swimming pool kasi nga sobra-sobra ang tubig. Yung first business namin, kung mapapansin niyo sa harap, is water station. Inspired pa rin yun ng sobrang tubig. Kasi dito, sobra. Sa bayan, uhaw sila. Di ba, sir? Nauubusan ng tubig. So, yun, adventure din kami doon. Eventually, tinituloy pa rin naman. So, yun. So, itong part na to, kung mapapansin niyo po, syempre, nag-exert kami ng effort, nag-hire kami ng mga workers para magawa yung plant kasi by ourselves, hindi namin kaya. So, ang lang doon, syempre, gastos. Gastos talaga sa simula. Pero, iniisip naman din namin, sa una lang naman yun. Diba? Think long term lagi. So, sa simula pa lang, establish na natin ng maayos. May plano tayo. Tapos, little by little lang naman. Hindi naman siya agad bigla. Kasi once binigla natin, yung talaga sakit. Masakit sa bulsa. Pero kung paunti-unti, okay lang yan. Next po. So, yan. Dahil nga mabato, kailangan patabain. Sa tulong ni Sir Aris, tsaka ng ating Mau, at tsaka ng mga staff sa DA, yan. Laging full support sila sa amin eh. So, mapapansin nyo, yan si Sir Aris. Nakaganyan. Yan. So, giving instruction dun sa mga tao, yan kay Daddy, kung anong maganda para
yung soil na mabato at sobrang putik ay maging healthy. So that time, ang nilagay natin sir ay rice hull, tsaka manure. Chicken manure. Dahil meron po ditong farm sa may Magsaysay, nakakabili po ng mga manure na tuyo na. So napakaganda niya para sa plant. Yan, next sir. So after nyon, syempre, kailangan after mapulverize natin yung soil, mahalo yung compost, so matanggal yung bato, syempre kailangan na natin i-prepare yung mulching. Pero syempre, bago yan, dapat sure tayo na yung lahat ng ingredients na nandun sa soil is kumbaga na-achieve natin. Kasi yun ang first step talaga eh. Kahit gano'ng kaganda nung pula natin or gusto natin itanim, pagka yung soil natin ay hindi maganda, doon for failure, doon talaga nagkakaroon ng frustration. Kasi sa soil preparation pa lang ay, yan, dapat okay na siya. So yan, mulching, para ma-avoid natin yung mabilis na pag-weed. Tapos yung, ayan, so far naman na madali lang naman gawin yan. Basta, kumbaga, sundin natin yung procedure. After the mulching, yun na, prepare na kami ng seeds. So, yung while preparing the soil medium, kailangan, yung mga gagamitin natin sa seedling pa lang ay healthy na din. So, usually ay coco peat, carbonized rice hull, topsoil, at saka vermi. So, yun lang ang mixture natin. Tapos, from there, pag nagtanim tayo, may laban na yung ating plant. So, all organic pa rin. Hindi tayo gagamit ng any chemicals para lang tumubo yung ating soil. Which is probably, parang, nung una sabi ko, kakahilig kaya. Pero so far, talagang pagtama lang yung procedure. Walang hindi magtatagumpay. So, yun. Next step. Seed sowing. By the way, ito yung dalawa kong anak. Si Yumi at si Yami. So, kahit bata pa, ini-engage na rin namin sila sa farming kasi pag tinatanong ko nga yung bunso ko kung anong gusto niyang maging career, sagot na niya, farmer. So, ganun yung nai-impart ng farming sa kanya. Kasi parang every time nakakain siya ng prutas, itatabi niya yung buto. Kasi itatanim niya daw. Diba? Parang sabi ko, hindi lang basta kumbaga, in their mind, young minds, na-adapt na rin nila yung importance ng pag-farm. Seed sowing, of course, yan. Ituturo naman sa atin ni Sir later on. Although wala tayong sowing. Pero most of us naman yata yung farmer, So we know already kung po yun. Sige, next po. So yan, growing seeds. Siyempre, kailangan meron tayong nursery kahit pa paano. Courtesy of DA again, salamat po sa ayuda na na plastic. So nagkaroon kami niyan. So dyan po namin ginugrow yung mga seedlings namin. Siyempre, may procedure pa rin kung paano yung proper caring ng mga seeds bago sila i-transplant. Okay, next. Yan, transplanting. So dahil kami super engaged dito, kaming mag-asawa, tumutulong talaga kami sa pagta-transplant. So, kapag ready na yung aming seedling, rain or shine, talagang ginagawa namin na kailangan mailipat. So, that time, ilang weeks na din. So, yung mga nilagay namin na organic matter, decompose na talaga siya. Nag-mix na siya sa soil. So, ready na. Okay, sir. Tapos yan, along the way, after transplanting, akala niyo po tapos na. Hindi pa. Andun yan talagang, kailangan everyday na-check natin yung ating pananim. So in our case, experience ko po, talagang simula pa lang dapat, syempre nakaplano na yung kung ano yung gusto nating itanim. So, bago pa sila lumaki, dapat talaga lalagyan na natin sila ng balag or ng support. Kasi ang bilis lang nilang tumubo. Tapos, pagka
naka-ano na siya, naka-set up na. Tuloy-tuloy na lang yung, syempre, i-water mo siya, dadagdagan mo ng compost, kung kailangan. Tapos yung mga concoction na naka-prepare, i-spray mo din siya all throughout. Tapos eventually, pagka naman sinunod mo yung mga procedure, talagang aani ka rin ng maganda. Hindi lang, honestly, hindi kasing dami nung sa conventional, hindi talaga. Pero ang maganda doon, you're eating healthy. So, anhin mo yung dami, yung quantity, no, ng ating kino-consume. Pagdating ng araw, hindi naman ang laso nasisira sa katawan natin. So, doon na tayo sa quality na konti lang, pero good for our health. We can share with our loved ones then. At saka doon sa mga, ma-inspire din natin yung kapwa natin about yan, sa organic farming. Okay, next. Yan. So, ang pinaka-favorite part ko, syempre. Yon. Harvesting. Actually, lagi ako nagre-reels. So, sino yung nagpe-Facebook? Facebook. Yeah. Diba? So, ang sarap kasi, di ba, kung adik ako manood ng mga reels na, usually sa US nga yun sa ibang bansa, yung mga nag-harvest na pagpitas may tunog. Yun. Talagang ko doon, inspiring para sa akin. No? At, syempre, pagka nagre-reels kami, kasama ko lagi yung mga bata. So, sila ang aking model. Oh. At saka, iba yung feeling na, you're eating the food na healthy, tapos galing sa sarili mong pagod, di ba po? Tapos ay, yung bonding nyo, bonding yung pamilya. Kahit yung farm namin ay, palang very young, yung journey namin is, very fulfilling. In a sense na, paano ko ba sasabihin? Kahit honestly sa kita, hindi pa kami kumikita ng malaki. Hindi pa bumabalik. Kasi nga, yung time maiksi pa. Pero yung fulfillment sa sarili at saka dun sa health-wise, ay talagang napakaganda po ng organic farming. Di ba, sir? So, yun. Basically, may next po pala. Ito yung mga favorite quotes ko. Well, di ba, nasa journey ng farming. Kasi before, hindi naman ako talaga into farming. Kumbaga, I like it, pero yung talagang, yung actions ay hindi. Pero ito, lagi kong naiisip, no? Pagka, nag-a-attend ako ng mga seminar. Kasi di ba sa conventional, dun sa farming na may chemicals, ang finifeed natin dun ay yung plants. Yun ang talaga ng binobomba ng chemical. Pero sa organic farming, ang pinapaganda natin at pinapalakas ay yung soil. Kaya ang sabi nila, feed the soil. And the soil will feed the plants. Okay? So it will be a long-term journey ng soil. Kasi ang disadvantage kapag may chemicals, nasisira kasi yung soil natin. Nagiging acidic. So parang yun, in the long run, hindi rin siya ganun ka-effective. So, pangalawa, ito, favorite ko din, if the farmers is rich, and so is the nation. So, it strikes me most dahil, naman, di ba? Bakit ang mga farmers sa Pilipinas ay rich? Sa pagmamahal? Ayun. Bakit yung ibang bansa, kaya nila? Even pag nagpunta ka ng Australia, New Zealand, Canada, bakit ang mga farmers doon ay mayayaman? And you can see yung bansa nila mayaman. So siguro, ang matrix natin, yung basihan natin, para umundad ang Pilipinas, ay payamanin muna ang mga farmers. Yan. So, I hope na dumating tayo sa era na yan. So, and lastly, let's respect the earth. Siyempre, nakikitira lang tayo dito. Iwanan natin ang earth ng healthy para sa mga anak natin at sa future generation. So, para mangyari yun, we need to grow organic. Yan. Sige. Tatapos na ako. Thank you, mga organic farmers. At sana ay magtuloy-tuloy ang ating journey. Yan. Welcome po ulit. Ano nang next natin? Sir ba? Si Tuloy na lang natin. Sir Joseph.
So ito po yung aking esposo. May presentation din ba siya? May Engineer presentation Joseph. din ba siya? Ay. Sana eh. Hello, good morning po sa ating lahat. Ako nga pala po si Engineer Joseph Amador. Bali po, kwento ko lang po, no? Before po ng graduate ako na as civil engineer, nakapag-work po kami dito sa Pilipinas ng 2 years. And then yung company na napagtrabahuhan ko, pinadala ako sa Qatar. So yung company na yon ay eventually Japanese company. So kaya nasabi ko to, kasi ang motto na natutunan ko dun sa mga Hapon ay laging quality. Walang shortcut. Bawal yung shortcut. Kasi yung shortcut daw, yun yung laging long path na tatahakin natin. So, ganun din yun. Ang tanong ko naman sa inyo ay ganito, bakit kayo nandito at pag-aaral ng organic? Bakit po? Bakit? Kasi, tinanong ko rin yung sarili ko nung nagaganyan kami. Bakit? Pwede naman yung synthetic. Pag pitik mo ng pataba, bukadtad kagad yung halaman. Bakit organic? Kasi nga, naalala ko doon, yun yung mga Hapon na nakasama ko. Ayaw nila ng shortcut. Sa construction, ayaw nila ng shortcut. Sundan mo yung methodology. Kung anong nakasulat sa papel, sundan mo. Makbaka ng 5 kung kailangan. Kung nakalagay dyan 5. Diba? Huwag mong anin yung procedure. Sa ating Pilipino, napakahirap gawin yon. Kasi nung umpisa, ako'y hirap na hirap din. Kasi nga, mula pagkabata, nasanay tayo ng shortcut. Yung pinakamabilis na diskarte. Which is my good naman sa part nating mga Pilipino. Kaya tayo lagi nakukuha na OFW. Pag sinabi ng amo, tirahin mo, tapusin mo. Pag pinadala Pilipino, tapos. Ay, galing eh. Dali sa shortcut. Bilis. Sa diskarte. Madiskarte. Alam kung paano tirahin ng mabilis. Walang gamit, gayang gawa ng paraan. Sana, yung mga bagay na yun, makatulong sa atin dito sa Pilipinas, na yung mga shortcut na ginagawa natin, yun ang pag-igihin natin. Pagalingin natin. Pero yung mga shortcut na mali, huwag natin gawin. Yun lang naman ang in-impart ko kasi nga, yun ang natutunan ko sa mga Hapon. Kasi baby pa lang sila. Pinalalaki sila. Nandun na sa long path. Hindi talaga nag-shortcut. Kung ano yung method, kung ano yung pagkagising mo, at anong tinuro sa ng magulang mo, dala-dala nila hanggang sa trabaho. Kaya napakagaling nung pagpapalaki sa kanila. Kaso nga lang, talo natin sila sa diskarte. Talo lang tayo sa ugali. Pero sa diskarte, sinasabi ko, ang Pinoy ang pinakamagaling. Dahil nakatrabaho ko na lahat ang iba-ibang nasyon doon. Binigyan ko ng trabaho yung puti, Australian, Filipino, Arabic. Yung pagdating ko, sabi ng Australian, bakit hindi ka pa nag-umpisa? I'm waiting for the tools. Ang Pilipino yung nakadali na eh. Walang tools eh. Ay sabi ko yun, talagang wala talagang magaling. Pero yun nga lang talagang merong bad at good things sa lahat ng bagay. So, kaya naman, ito, yung organic, nung kami nag-umpisa dito, ang dami sa akin nag-discourage. Dami. Yung mga old farmers. Una-una na yan. Hindi ka aani dyan, hindi mabubuhay ang halaman mo, mamamatay yan. Sama ng lupa mo, puro bato. Hindi yan ako, patay yan. Tuyo yan. Oh, yan. May dumaan dito, kasi nakita, nagbubungkal kami dyan, nagagawa ng plat. May dumaan. Company. Yung six company, yung pataba, yung mga pataba.
Yan na. Sabi, organic ang ang practice namin dito. Tulong na nagpapaturo kami sa munisipyo. Boss, wala kang haanihin. Sabi kagad nung supplier. Sabi ko, testingin lang. Testingin. Sabi nga nung Sandro Sisoy, testingin lang at di ako ituloy-tuloy. Nung una, sabi nung unang tanim, parang tama sila. Parang tama. Oo. Sabi ko ngayon, naalala ko na lang yung hapon. Kailangan alamin kung anong problema. Yun. Soil. Number 1. Soil. Yan ang pinaka dapat pagandahin pag nag-organic tayo. Ay kaso, napaka sama ng tiyempo namin. Hindi soil yung amin rock. Rock talaga. Kasi yun yung puro bato doon, yun ang natambak dyan. So, research, ayun, at titingin kami. Ayun. Kaya, lahat ng ginagawa namin, yung lahat ng mga tinatabas namin, ginagrass cutter namin, yun ang pinakang dagdag namin na lupa. Dahil puro bato kami. So, kung kung mag-research kayo, tingnan niyo yung no-dig soil farming, kung nakikita niyo yung no-dig soil, magandang sistema yun. Yung mga matitigas na lupa, di mo na kailangan ipakalkal, papatong na lang. Magandang sistema yun. Kaso nga lang, napakaraming organic materials na dapat natin ipunin. Pero kung marami naman kayo mapagkukuha ng palengke, yung mga ginatabas, bunot, yan, kaya malapit na sa yung bunot natin. Talagang napakaganda pagka yun ang meron tayo kasi ang unang-unang sa maikli namin journey rito sa pagtatanim talagang soil. Kailangan ang soil nyo ay maganda. Kaya kung soil ang existing farm nyo ay maganda na ang lupa, pero hindi sinasabi na pag ang lupa ay malambot, maganda na. Minsan nakakapigay rin ako. Parang chicks lang. Maganda, yung palay tamad naman ay wala rin. ay talagang, kaya nga, ituturo po ni Sir mamaya kung paano natin ihahanda. Pero ako dito ang ginagawa ho namin practice ngayon para mapaganda yung aming lupa. Yun nga po, ayan, marami po kaming gulong na nakakalat dito. Nakahingi po kami ng gulong kay AB Liner. Lahat po ng tinatabas namin pwedeng mabulok, nilalagay namin dyan. So basta nabulok na yan, bago maglipat tanim dahil nga yung aming lupa, yung aming mabatong garden ay yung butas, yung natapatan, tanggal yung bato, palit ng mga ganyan. Kasama yung ayuda sa amin na vermicast. Salamat sa mga vermicast sir. Na napakaganda. At totoo po, yun lang po ang aming tinatanim. Mayroon nga po akong na-testing dun sa kabila. Dahil dun po ay medyo maputik. Medyo mahirap pong puntahan. Gawa ng tubig namin dito, mabukal. Vermicast lang po nilagay namin. Yung pong area na yun ay tambak din, pero hindi naman po katulad ng napatambak dito. Medyo mabato rin na siguro mga nakakuha lang kami nung pinararo namin, yung mga tatanggal namin. Nakakuha siguro kami mga 4 na kubikong bato. Naipon na namin doon sa isang side doon. Oo. Ay, yun ang inilagay ko lang po ay vermicast lang na kalahating bao ng nyog. Isang ganon. Ulan nung malakas pa dito ulan nung kami nagtatanim. Ay dahil nga ulan, 2 buwan na ulan nag-iulan dito. Ngayon ay nabunga na. Wala ho akong nilagay kundi yung vermicast lang yun. Ay akala ko hindi bubunga. Ay nabunga na ho eh. Yun lang ho ang nilagay ko. Wala na kaming ginawa. Ayun, may maani na kaunti. Pero yun ho talaga wala talaga. Yun lang na vermicast na yun. Kaya sabi ko nga, ay itong hindi man kami pumuti ng marami, healthy naman at saka pati ay
Trabahong tamad. Pagandahin mo lang ang soil. Oo. Eto po, sige po, at kayo welcome po ulit sa Yumiyami. Ibibigay ko na po yung mic ko kay Sir. Okay po, maraming salamat po Sir Joseph and Ma'am Aimee sa napaka-detalyadong information regarding po sa organic vegetable production. Ano? May marami po natutunan? Parang tamlay na po nakapag-snacks na po. Nilalamig na. So, yun nga lang medyo maulan nga lang po nung tayo makapasyal pa. Habang hindi pa tayo makapasyal dun sa mga taniman po ni na Ma'am Aimee. So, titawagan ko naman po ang aming municipal agriculturist para magbigay din po ng mga information regarding po sa activity ngayong umaga. Palakpakan po natin. Thanks so much, Carlo. So, muli po, good morning sa inyo lahat. Parang sabi nga ni Carlo, nilalamig po kayo. Ngayon po dyan, swimming pool sila Ma'am Ami pa Aimee. Kung gusto nyo, hindi ho kayo lamigin, pwedeng maligo. So, yan po, thank you so much kay Engineer Jojo sa kay Engineer Aimee. Anyway, sila po ay engineer by profession. And nakakatuwa po, at ako mismo, proud na proud habang nagsasalita po sila sa inyo sa inyong unahan. Ano po? Kasi first time po ngayon na may bumisita na taga-ibang probinsya pa. So, palakpakan po natin sila Ma'am Aimee. And ito po ay ano po namin, yung dinidevelop para maging learning site at makataya po ng gobyerno ng Agricultural Training Institute. And sabi ko nga po, habang nagpe-present sila, tapos yung setup ng farm nila, din yung presentation po nila, kung paano sila magpaliwanag po sa inyo, parang talagang sila ay sanay na. Ano po? Sila po ay sabi nga, July lang nagsimula. And baka po sabihin niyo na, siyempre, baka medyo may kaya sila. Kaya yung ganitong setup. Ano po? Siguro po yun na iisip po ng bawat isa sa inyo. Pero alam niyo po, napakadaming may kaya sa, hindi lang sa Binyangan, sa buong Pilipinas. Pero hindi nila naiisip yung ganitong advocate sa organic farming. Kasi nga po, iba yung nasa puso mo. And ang tulong lang po ng office dito, napakakonti lang. Kumbaga kami po ay nag-i-encourage lang sa kanila na ganito ma'am, i-set up nyo po na ganito na organic farming. And then yung interventions, yung umpisa, binibigyan po namin sila. Pero talagang sila po yung nagpursige. Sabi ko nga po kahit sa inyo, pwede nyo i-replicate sa inyong bayan, sa inyong bahay-bahay, basta nasa puso nyo lamang. Pwede kayo po mag-umpisa and yung pong tulong ng government, andyan na po yan, susunod. Tuloy-tuloy po yan, susunod po yan. Basta nakikita po na yung mismo tao ay nagsusumikap para doon sa kanyang ginagawa. Tandaan po natin ang gobyerno, hindi po yan nagpapabaya. Makita lang yung initiatives sa bawat magsasaka, especially po dito sa atin, sa aming bayan, sa Binyangan. Talagang yun po yung mandate din sa office na sabi ko, basta't nakita nyo ang farmers na sisikap, may initiatives, focus po tayo doon. I-develop natin sila. Then saka tayo lumipat sa ibang farmers kapag develop na sila para at least may nakikita po tayo nagpo-progress sa ating bayan. Tulad po nito, July lang sila nag-start and yun, nung nakakwentuhan ko po sila, very lucky po ako kasi nakakuha ako ng co-operator na napakasipag, napakabait, saka po talagang dedicated sa organic farming. At isang sekreto pa po ma'am, ay meron kaming regional awardee na technician, si Kuya Aris. Palakpakan po natin. Kasi pag may technician ka na yung puso ay nandun din sa ginagawa niya, hindi ka na mahihirapan. Tapos nag-combine pa, parehas magagaling, parehas masipag. Di po ba? Kaya po, ganun yung pananalita ko ngayon, talaga pong proud ako sa kanila. Kasi po, baka ito yung kauna-unahang maging learning site sa aming bayan, sa Binyangan. And hopefully, madagdagan pa po ito. Pero ito muna po yung aming talagang ipinupush. And ma'am, saka kay Engineer Jojo,
yung pong vermicomposter, saka yung sweater, pwede na pong kunin kahit bukas. Ano po? Diba? Yun yung sasabi ko. Pag nakita mo nagsisikap, andyan po yung suporta. And lagi po kayo makakaasa na ang support po ng office ay talagang binibigay po natin. And kayo naman po, welcome po kayo sa Ginyangan. Kung gusto niyo pong bumalik, malay niyo sa pagbalik po ninyo ay mas madami pa tayong ganitong mapuntahan. And sabi ko kanina kay Kuya Aris, baka isipin na ating mga bisita na tinadala natin doon sa medyo may kakayahan na gawin po ito. Yung gaya nga sabi ko kanina, yung sa paliwanag din nila ma'am, na hindi naman magagawa ito kung talagang wala sa puso mo. And meron din po kami mga small farmers na nagpa-practice tayo po ng organic. Nasa ilan na yon, pang yun talagang kumikita na. Meron po, yung sa Kapuluan Central, magkano kinita niya? Isang season. Ayun po, maliit lang po yung 1,000 square meter lang, kumita siya ng 15,000. Ano po, yung kanyang mga inaani doon, binibinta sa kanyang mga kapitbahay, and sa palengke sa Ginyangan. Sabi po ni Ma'am Amy kanina, okay lang kahit kukunti ang ani, basta quality. Ano po, hindi tayo tumitingin sa quantity. Pero alam niyo po, ang organic kong gulay, kapag talagang nakilala na sa inyong bayan, yan po ay mas mahal ang presyo kaysa doon sa mga synthetic. Ano po, hindi lang natin masabi ng organic kung harvest siya kasi po hindi pa certified ng OCCP. Ano po, hindi natin pwedeng i-claim. Kaya bagay magtitinda tayo na hindi pa certified ng OCCP, natural farming. Yan. Naturally grown. Ganun po yung tawag natin. Pero ito po may plano tayo na na talagang ipa-certify po sila and ano po sa ATI as a learning site. So okay po, yung lamang and thank you so much. Ako'y Ma'am Amy, Ma'am Sir Jojo, nakaka-proud. Thank you. Baka pwedeng ipabisita na agad kayo sa ATI para sa Agad-agad. tingin ko pwede na eh. Kasi nakakapunta naman po ako sa ibang learning site. Nasabi ko mas maganda pa itong Yumiyami. And yung the way kung paano sila mag-entertain ng tao, kung paano kayo i-brief, ay napakagagaling. Mas magaling pa po sa amin. Grabe. So yun lamang, baka po may katanungan kayo and mukhang maghahands-on kayo ng paggagawa ng concoctions. Since umuulan pa naman, ay di gawin po natin. And kung may katanungan po kayo, pwede na po kayo magtanong para sa ating open forum. So muli po, magandang araw po sa ating lahat. So, sa ngayon po, ngayon po ay Thank you. magbibigay ng hands-on ng aming pong focal person sa organic vegetable production, si Sir Aris Pitubo po. At sabi nga ni Sir William ay napakagaling po ni Sir Aris pagdating sa organic farming kasi siya po ay awardee ng buong region po, Calabarzon. Ang region po kasi namin na Region 4A, isa po siya sa napili last year, tama ba? Last year, sa buong Region 4A na outstanding staff for organic vegetable production. So ngayon po, ibibigay ko na po kay Kuya Aris para makapag-demo po. At kung may mga katanungan po ay huwag po kayo mahihiyang magtanong. So, Sir Aris, ito na po ang microphone.